Kanina, nagkaroon ng Blue Ribbon Committee hearing. Ito yung Blue Ribbon nila ng grupo nila Gatchalian at Tulfo, ano? Nagkaroon ng Blue Ribbon Committee hearing kanina. Ah, um, Kasi noong nakaraang araw, nag-Blue Ribbon Committee hearing yung grupo ni Pia Cayetano, ano? Yung grupo nila Cayetano at saka ni Marcoleta. O ngayong araw naman yung grupo ni Tulfo. Kung makikita natin, full move, ano? Dito pa lang makikita mo na sa hearing ng Blue Ribbon Committee ngayon, yung Blue Ribbon Committee hearing ngayon, itong grupo nila Gatchalian, Tulfo, ano, nila Soto, makikita mo naman ang ano ang laki ng pagkakaiba doon sa grupo ni Pia Cayetano. Unang-una, doon sa grupo nila Pia Cayetano, iilang senador lang naman ang umattend. Ang umattend lang doon si Alan Peter, siyempre si kapatid niyang si Pia, tapos si Marcoleta, si Amy, si Ruben Padilla, sumaglit din si Loren Legarda. Pero yung magkapatid na Villar, wala. Kahit si Bongo, wala. Si Joel Villanueva, wala rin. Kaya ito hindi. Nandun halos ang lahat ng mga kasamahan nila. Nandun talagang nagpakita ng suporta kay Gatchalian at kay Tulfo, yung mga kasamahan nilang senador. Yung bagong mayorya ngayon ng Senado, nandun si Soto, nandun si Bam Aquino, si Kiko, si Risa Hontiveros, si JB Ejercito, nandun din yata si Mig Subiri, si Rafi Tulfo. Kaya dito pa lang makikita mo na, ito na talaga yung bagong mayorya ng Senado. Yung isa pang pagkakaiba ng Blue Ribbon Committee hearing kanina, mayroong yung mga staff ng Senado nag-assist talaga kanina. May mga stenographers, yung committee secretariat, yung mga committee support staff nandoon. Hindi tulad nung kay Pia Cayetano. Paano mo naman masasabi yun na official na hearing ng Blue Ribbon? Wala namang nagre-record ng minutes. Walang mga stenographers. Kanina mayroon. Kaya dito pa lang makikita mo na ang may control na talaga ng Senado, itong grupo nila Gatchalian at Tulfo. Kaya yung mga paulit-ulit na sinasabi ni Cayetano na dalawa daw ang Senado, siya na lang naman ang nagsasabi na may control pa siya ng Senado. Wala na. Nung nakaraang mga araw, yung unang hearing ng Blue Ribbon, yung kay Pia, wala namang nag-a-assist na secretariat ng Senado. Wala ring stenographers. Kaya nga sabi ng mga experts, kapag walang mga nagre-record ng minutes, wala yan. Wala yan. Kaya ito mga kabunyog, mga kababayan, itong hearing kanina, nandun ang support staff ng Senado. Pangalawa, naka-livestream ito sa website ng Senado. Nung nakaraan, yung hearing nila Amy Marcos, nagreklamo nga si Amy. Sabi ni Amy, ba't wala tayo sa website ng Senado? O doon pa lang makikita mo na hindi na kasi sila yung official na liderato talaga ng Senado. Itong kanina, makikita mo, ito yung lihitimo talagang Blue Ribbon. Ang isa pa, yung mga ahensya ng gobyerno na inimbitahan, yung Ombudsman, DOJ, AMLAC, Department of Budget and Management, NBI, DPWH, doon sa patawag ni Pia Cayetano, walang nag-attend na mga ahensya ng gobyerno. Umattend doon yung mga ex-marines lang sa si Baligod at si Defensor. Dito yung mga ahensya ng gobyerno nandyan. Kaya sa mga bagay na yan, makikita natin sino ba talaga ang may kontrol na ng Senado ngayon. Kasi nag-press ko na naman si Cayetano, ang sabi niya, dalawa ang Senado. Dalawa daw ngayon ang Senado. Yung Senado daw na totoo, kung saan siya ang Senate President,
Saka yung Senado daw na kontrolado ng Malacanang, yung kay Gatchalian. Ah? Pero ang masasabi mong liderato ng Senado, yung sinusunod ng mga empleyado, yung sinusunod ng mga officials ng Senado. Sino yon? Hindi kay Cayetano, yung grupo nila Gatchalian at Tulfo. Makikita natin yan. Blue Ribbon Committee hearing, yung kay Pia, sino ang nag-arrange nung mga upuan, nung venue? Umagang-umaga pa, nandun na si Alan Peter saka si Ruben Padilla, silang nag-arrange. Kasi wala namang staff na mag-a-arrange noon. Pangalawa, nung nagkaroon na ng formal hearing, nung nagsimula na yung hearing nung kay Pia, walang nagre-record na secretariat ng Senado. At wala ring mga stenographers. So wala yun. Hindi official yun. Pangatlo, yung mga inimbitahan ng mga opisina ng gobyerno, hindi naman umattend doon. Ang umattend yung mga ex-marine, saka si Baligod at si Defensor. Dito, yung ngayon kay Tulfo, nandun yung full support ng mga staff ng Senado. Naka-livestream sa Senate website, nandun ang committee secretariat, nandun ang mga stenographers, at yung mga ahensya ng gobyerno na inimbitahan ay umattend kanina. Doon pa lang ang linaw naman na. Ang linaw naman na ng ang linaw naman na kung kanino talaga yung lehitimo at sinusunod. Ang sinusunod na talaga ngayon ng Senado, kahit ng mga staff, itong grupo nila, Gatchalian at ni Tulfo. Kahit yung mga ahensya ng gobyerno, inimbitahan sila. Inimbitahan sila ni Pia. Hindi naman sila umattend doon. Pero dito kanina, umattend yung mga ahensya ng gobyerno. Nandun kanina, NBI, DOJ, DPWH, DBM, AMLAC, nandun kanina. Saka ang kinikilala naman ng executive, ang kinikilala na official na liderato ng Senado, itong grupo nila Gatchalian at Tulfo. Yan yung nangyari kanina. Ang isa pang nakita natin kanina, talagang doon sa kanina, mga kabunyog, makikita mo talaga na itong bagong liderato ng Senado, sila Soto, sila Raffy Tulfo, Erwin Tulfo, sila Kiko Pangilinan, sila Risa Hontiveros, Bam Aquino, sila JB Ejercito, Mig Subiri. Itong bagong liderato ng Senado ngayon, talagang ini-expose nila itong 18 ang tawag na ngayon, hindi na ex-Marines Kasi nahihiya yung Philippine Marines. Sirang-sira sila dito sa mga 18 ex-Marines na ito. Kaya ang tawag na daw ngayon dito, iba-ibang tawag May nagtawag ng 18 Malita Boys. Mayroon din namang 18 Cargadors. Mayroon ding 18, ano pa bang tawag sa kanila? 18 Cargadors daw. Kasi nagkarga sila ng mga maleta, di ba? 18 Malita Boys. Ano pa bang tawag? 18 ex-bodyguards. So, kasi mga dating bodyguard sila ni Saldico. Kung ang gagamitin ko na lang, 18 ex-bodyguards. Okay, itong mga 18 ex-bodyguards na ito, talagang in-expose kanina nila Raffy Tulfo, saka yung presentation yung presentation ni NBI Director Attorney Melvin Matibag, matindi. Talagang in-expose niya kung ano ba itong mga 18 ex-Marines ay bodyguards ni Saldico. Na ito talaga ay bayad. At saka ito, walang kredibilidad itong mga ex-bodyguards na to. Kaya yan, pinakita ni Attorney Melvin Matibag yan kanina. Ang nakikita ko dito, isasite ito in contempt sa susunod na mga araw. Mga ilang session pa ng Senado, isasite ito in contempt. Anong mga indikasyon? Ito mga kabunyog tingnan ninyo yung nangyari kanina. Tingnan ninyo yung nangyari kanina. Una, paulit-ulit na sinasabi ni Senador Erwin Tulfo na
Ilang beses na daw inimbitahan yung 18 ex-bodyguards na yan, hindi naman sumisipot. Pagkatapos, nandun lang naman pala sa taas, sa opisina ni Robin Padilla, nag-ano pa doon, nag-press con pa doon. So pinapuntahan doon, nakatatlong beses papunta. Sabi ni Erwin Tulfo, please put on record na nakailang beses na pinuntahan sa taas, pero ayaw bumaba. Yon, medyo, bakit paulit-ulit na rinalagay sa record yon? Alam nyo kung bakit paulit-ulit na nilalagay sa record yon? Ang susunod niyan na imbitasyon na hindi pa rin sila umattend, magiging ground na yan. Bibigyan na sila niya ng show cause order. Pagpapaliwanagin na sila niyan. Bakit hindi nyo kinikilala ang kapangyarihan ng Blue Ribbon? Yun, mauobligan na silang magpaliwanag niyan. Kaya kanina, paulit-ulit na nilalagay sa record, inuulit-ulit ni Erwin Tulfo, sabi niya, please put on record na at nakatatlong beses nang punta doon sa opisina ni Robin Padilla. Sinasabihan ang mga ex-bodyguards na yan na pumunta dito sa baba. Kasi nandyan na lang naman sila sa building, wala na silang rason para hindi pa umattend. Maliban na lang kung talagang sinasadya nila na wag umattend. Yan Anong ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin nun, talagang yan, darating ang araw kapag patuloy pa rin na iniisnab, hindi ginagalang, hindi nire-respeto at kinikilala nitong mga 18 ex-bodyguards na to, magiging na ito, masasite sila in contempt. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.